Rehabilitation. Rusi Mojo 200. Pinaka number 1 nga na nagustuhan ko sa motorsiklo na Rusi Mojo ay yung kanyang panel gauge kasi nakaka fully digital na talaga guys ang disenyo ng kanyang panel gauge at makikita mo ang iba't ibang information sa motorsiklo nito sa kanyang panel gauge, kaya napaka-unique ng pagkakadisenyo ng kanyang panel gauge. Lalo nga nagpa-astig sa motorsiklo na to yung kanyang inverted port suspension at ang kanyang ilaw na LED, yung park light kung nakikita nyo sa video, lalo siyang nagmukhang monster na monster talaga. Kaya ito rin ang isa sa nagustuhan kong specs ng motorsiklo na Mojo 200cc. At isa pa nga guys na nagustuhan ko dito yung kanyang upuan guys. Kung mapapansin nyo, para siyang same sa KTM, isang buo na talaga yung kanyang upuan na foam. Sobrang unique talaga ng pagkakadesenyo ng motorsiklo nito. At itong motorsiklo nito guys, yung kanyang bandang tail part o yung back ride seat ay pwede mo siyang gawing seat cowl, no? So may kasama na yun guys, no? Pwede mo siyang gawing single seat, pwede rin na may OBR seat. Kamusta kaya ang tunog ng motorsiklo na ito? So guys, itong motorsiklo nito guys ay napakatindi rin ng tunog talaga nito. Kasi nga ang displacement ng engine nito is 200cc na, kaya masasabi natin na medyo maingay na rin talaga ang exhaust nito. So and guys, pag-uusapan na nga natin ang presyo ng motorsiklo na Mojo 200 ng Rusi. So guys, ang cash price nga ng motorsiklo na ito ay nagkakahalaga po ng 64,000 pesos. Pero guys depende pa rin yan sa Rusi outlet unit nyo sa inyong lugar. Pero ang cash price nga ng motorsiklo ito ay nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Meron nga lamang kung dalawang kulay guys. At tulad nga na nakita nyo sa video, yun yung kanyang dalawang kulay. Yung kulay red na talagang alam nyo na monster ang datingan. At itong kulay black na nakikita nyo ngayon. Dalawang variant lamang po na kulay ang available ng Rusi Mojo 200cc. And syempre, baka di ka pa familiar dito sa motorsiklo na to at napakalabo naman no? Ngayon, kung tatanungin nyo na kung darating ba ang motorsiklo na yan dito sa Pilipinas, yes guys, napakatagal na po na naandito sa Pilipinas ang motorsiklo na yan. Halos taon na rin po na naandito na sa Pilipinas ang motorsiklo na yan. Kaya itong Rusi Mojo 200cc ay available na po sa mga kasa ng Rusi. Yamaha SJ150. Well, kung usapang sulit, pasok to dahil si Yamaha nga ang manufacturer nito, kaya makakaasa talaga tayong kalidad ang motorcycle na ito. At kung mas lalo pa nating iingatan at aalagaan ng mabuti, tsak natatagal ito. Well, kung ikaw nga is naghahanap ng first motorcycle mo, recommended ko ang SJ150cc para sa'yo dahil may magandang tindigan pasok sa height ng mga Pinoy, may accurate na power output para di ka mabigla if first motorcycle mo to. At syempre, may murang halaga. Well, si Yamaha SJ nga guys is merong 149.3 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, naka single overhead cam with 2 valves, at ito nga is naka air cooled at meron namang maximum power na 11.9 HP at 7,500 RPM at meron siyang maximum torque na 12.8 Nm of torque at 6,000 RPM. Kaya sa engine specs at power nito, makikita talagang pwedeng pang beginner bike at di ka na din mabibitin dito dahil naka 5-speed gearbox na din ito. Well, baka naman sabihin mo na sayang di pa ginawang 6-speed. Well, may reason kasi yan guys. Kasi ang kanyang ignition start is naka kick at electric push start. Kapag naka 6-speed gearbox na kasi to guys, mawawala na ang kick start, at dahil nga ang SJ150 is nilaan talaga ni Yamaha para sa mga beginner bike, naglagay talaga sila ng emergency kickstart if di gagana ang push start mo. Naka-carburetor type na din ito guys sa kanyang fuel system, at syempre siya nga is naka-air cooled na din. Meron siyang fuel tank capacity na 14 liters sa kanyang fuel tank capacity na talagang pwede mong pang long ride. 57.3 by 57.9 mm naman sa kanyang bore and stroke, at ito nga guys is may wet weight na 133 kg lamang. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka-disc brake na nga ito sa harapan at naka-telescopic fork naman ang suspension nito sa harapan, at sa likuran naman is naka-dual shock absorber. Meron na rin siyang seat height na 800 mm at may wheelbase na 1,320 mm at ground clearance na 165 mm. Nga pala guys, ang kanya nga palang compression ratio is 9.5/1. Naka-analog na nga ang kanyang panel gauge at naka-halogen ang kanyang headlight. At pagdating nga sa kanyang gulong guys, nakatutuwa nga kasi nga ito nga guys is naka-tubeless na nga ang mga tires ni Yamaha SJ150. May dalawang color variant nga ang motor na Yamaha SJ150. Ito nga ang kanyang matte blue
at yung matte black. So meron kayong pagpipili ang dalawang color variant. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo yung matte blue or matte black. Isa nga sa nagustuhan ko sa motor na ito is yung kanyang upuan. Makikita na napaka-comfortable at malambot ang upuan nito. Samahan mo pa sa kanyang handlebar na upright position para mas lalong relax at di ganon kahirap i-maneuver. At syempre alam naman natin na kapag ganyan ang mga handlebar, tsak na makakaasang i-relax yan sa mga traffic situation. Kaya ang motorsiklo talaga na ito na Yamaha SJ is para talaga sa mga beginner na rider na gustong humawak ng 150cc dahil ang motor na ito ay talagang nilagyan ni Yamaha ng comfortable na body posture. Pagdating nga sa presyo niya guys, ito nga guys is nagkakahalaga na kasimple, kung usapang looks maganda at sa power, well, may maaasahang lakas din talaga si Yamaha SJ150. Naka-tubeless na ang mga tires, talagang sulit na ang motorcycle na ito. Pwede ito para sa beginner bike, pwede din ito pang long ride, pwede din sa mga mahihilig sa mga adventure ride, pwede din ito sa daily use, pang service, sa trabaho, at pwede din ito kung ikaw is nagbabalak na mag-delivery rider. Pwede din ito, kaya talagang sulit na sulit ang motorcycle na ito. Ang Yamaha SJ150cc. Benelli 180S. Yes guys, ang motorcycle nga po na ito is talaga namang sulit na sulit. Kitang-kita nga po sa kanyang physical appearance na futuristic design po siya. Makikita nyo rin po siya ng mga bagong specs. Makikita mo na rin po sa iba pang mga motor ng ibang brand. Kung isa kang rider na naghahanap ng isang motor na meron po magandang forma, maangas na physical appearance, tapos mayroon po siyang comfortable na body posture, pwede talaga guys ang Benelli 180S sa'yo. Kasi guys, makikitaan mo din talaga sa kanyang body posture na meron po siyang relax na posture. Talaga namang kitang-kita po sa kanya handlebar na mataas po na upright position, and syempre wide nga po ang kanyang handlebar para nga po magbigay ng magandang steering radius. Kilala ang brand na Benelli na meron nga pong mga murang presyo ng motorcycle, kaya nga ang motor na ito, ang Benelli 180S, is talagang makakaasa ka guys na abot kaya po ang presyo niya. Ito nga guys is kargada po ng 175.3 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam with 4 valves. Dating po sa kanyang starting system, electric only lang po ito, push start lang, wala nga po siyang kick start. And pagdating naman sa kanyang ignition, siya nga po is ginagamitan ng TLI. Syempre sa kanyang final drive, siya nga po is naka-J. Syempre meron nga po siya guys na 6-speed transmission na talaga namang pinagmamalaki po na Benelli, na talagang smooth po ang kanyang mga transmission. Pagdating naman sa kanyang boring stroke, may sukat nga po ito na 64mm by 54.5mm. At pagdating naman sa kanyang compression ratio, meron nga po itong 11.1:1. Again guys, pag-usapan naman natin ang power output ng motor na ito. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 13.3 kilowatts at 9,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14 Nm of torque at 7,000 RPM. Ang kanyang nga pong fuel system is naka EFI na o electronic fuel injected. At pagdating naman sa kanyang clutch, siya nga po guys is naka wet multiplate. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system sa kanyang engine, siya nga po is naka liquid cooled engine. Highlights nga po sa motor na ito yung kanyang suspension sa unahan, na meron nga pong inverted fork na talaga namang sulit na sulit at matatibay nga po ang kanyang suspension, na meron nga pong front suspension travel na 110mm, at sa kanya nga pong likuran na suspension is naka monoshock naman po with swing arm, na meron nga pong maangas na pagkakadesign, na meron nga pong rear suspension travel na 50mm. Yun guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan nga meron nga po itong disc brake, at sa likuran naman guys is naka disc brake din. Wala nga po siyang ABS o anti-lock braking system, pero makakaasa ka guys na meron po itong malakas na stopping power dahil maganda nga po ang ginamit ng mga caliper dito. Sa unahan nga guys is meron nga po itong dalawang piston, at sa likuran naman is naka single piston caliper, kaya makakaasa ka na malakas nga po ang kanyang stopping power. Kaya para sa isang motor guys na pang daily use, tapos maangas na forma, unique at talaga namang futuristic, pwede talaga guys ang motor na ito, ang Benelli 180S. And syempre sulit na sulit po sa kanyang engine specs, features, and syempre guys pagdating naman sa kanyang presyo, talagang sulit na sulit to guys. 137,800 pesos. Talagang sulit na sulit guys sa presyo na yan. Kaya kung naghahanap ka ng isang motor na pang daily use tapos merong maangas na disenyo, magandang tindigan, talagang ire-recommend ko po sa inyo ang motor na ito, ang Benelli 180S.
Bajaj Pulsar N250. Ay ngayon guys is available na po ang motor na to dito sa Pilipinas. Pag-usapan naman po natin kung ano nga po ang mga dapat nating abangan sa motor na ito. Ang Pulsar N250cc nga guys is kargada po ng 249.1 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke. Ito nga po guys is naka single overhead cam with 2 valves. Matipid po ang motor na to pagdating sa kanyang gas consumption. Meron nga lamang po siyang 35 km per liter. Matipid na po ang gas consumption na yan guys para sa isang 250cc cubic centimeter engine displacement na motor. At pagdating naman guys sa kanyang fuel system, siya nga po guys is naka fuel ignition na po, naka FI na nga po ang kanyang fuel system. At ang kanyang cooling system guys, siya po is naka oil cooled. Ang motorcycle na to, ang kanyang engine is meron na nga rin pong features na sleeper clutch. At dating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 24.2 HP at 8,750 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 21.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At pagdating naman guys sa kanyang bore and stroke, may sukat nga po ito na 72mm by 61.2mm, at ang kanya nga pong compression ratio is may sukat na 10.3:1. At pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong fuel tank capacity na 14 liters, at ang kanya nga pong wet weight guys is may bigat na 162 kg. Pagdating nga po sa kanyang front brake, siya nga po is naka single disc brake, and sa likuran naman is naka single disc din. Siya nga guys is meron pong ABS o anti-lock braking system, pero ito guys is nasa unahan lamang po. Pero ang kanyang presyo guys is nagkakahalaga lamang po ng 161,500 pesos. Halos kapresyo niya lang po yung mga sports bike ng ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas. Mura na po ito para sa isang 250cc na naked bike na available na dito sa Pilipinas, ang Pulsar N250cc. Hunt 160cc. Ang brand nga na to guys dito sa Pilipinas, ang pangalan is Hero Motorcycle. At ang motorsiklo na to guys is nagmula nga po sa bansang India. Kilalang kilala na talaga guys ang mga motorsiklo na galing nga po sa India na meron din talagang kalidad, lalo na pagdating sa kanilang makina. Ang isa nga po sa pinakikilala dito sa Pilipinas is si Baja. Ito nga po guys yung nirebrand ni Kawasaki dito para nga po mai-market sa Pilipinas ang mga motorsiklo nila. At sa katunayan nga meron na rin sila mga 400cc na inilalabas dito sa atin. Ang brand nga guys na Hero Motorcycle dito sa Pilipinas bago lamang talaga sa ating pandinig. Yung iba nga guys is iniisip nga po nila na ang mga motorsiklo na nilalabas ni Hero Motorcycle dito sa Pilipinas is galing nga po sa China. Pero dyan nga sila nagkakamali, dahil ang mga nilalabas nga po na motorsiklo nito is meron din talagang napakaangas na forma, futuristic design, talagang sunod sa forma din guys na mga bagong mga motorsiklo sa ngayon. And syempre samahan mo pa na meron nga pong kalidad pagdating sa kanilang makina. And syempre pagdating nga po sa bodyworks, hindi po din tinipid ang mga motor na nilalabas ng mga ito, dahil sa meron din talagang kalidad at uniqueness ang mga ginagamit nilang material sa kanilang mga motorsiklo na nilalabas dito sa atin. Katulad na lang guys sa ating pinag-uusapang motorsiklo ngayon, kung titignan natin yung disenyo niya at sabay sa uso din talaga, lalo na nga po pagdating sa kanyang decals na napakasimple tingnan pero ang lakas ng datingan, lalo na nga po yung 4V na nasa gilid niya na makikitaan mo na hindi lang parang design. Yung pairings na yon, dahil nagbibigay protekta din yun sa kanyang makina. Kumbaga, ginandahan na ang disenyo, may purpose din talaga. Kung titignan mo yung kanyang tindigan guys, napakaangas din talaga, lalo na nga po yung kanyang headlight. Kung titignan, simple lang pero okay na din talaga. And syempre pagdating sa kanyang mga ilaw, naka LED na nga po ang mga ilaw nito. Pagdating lalo na sa kanyang nga pong disenyo sa kanyang harapan, meron nga po siyang bulky body shape na meron nga pong slim part na sa tail part na makikita mo talagang kung disenyo lang ang hanap mo sa isang naked bike na merong aggressive looking, talagang pwede sa'yo ang motorsiklo na ito. Ngayon nga guys, pag-usapan natin ang kanyang specs, features at yung kanyang nga pong presyo, kung talaga napakasulit na ito. At nga pala guys, no, ang motorsiklo na ating pinag-uusapan is available na yan dito sa Pilipinas guys. Pagdating nga po sa kanyang engine specs, meron nga siyang 163.2 cubic centimeter engine displacement. Siya nga po guys is naka oil cooled pa lamang. Yes po, hindi po siya naka liquid cooled engine katulad nga po ng isa niyang ka-rival dito sa Pilipinas, yung Gixxer nga po ni Suzuki. Siya nga po guys is naka 4-stroke single cylinder, and pagdating nga po sa kanyang camshaft, siya nga po is naka single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya po is naka 4 valves na, kaya masasabi mo meron na din talaga tong tira pagdating sa kanyang makina. Masasabi mo pagdating nga po sa kanyang power output hindi ka din talaga makukulangan. Ngayon guys, dahil dyan, pag-usapan nga natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron nga siyang 16.6 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14.6 Nm of torque at 6,500 RPM. At pagdating sa kanyang compression ratio, meron nga siyang sukat na 10.1:1, at ang kanyang nga pong sukat naman ng bore and stroke is meron pong 66.5mm by 47mm ang kanyang bore and stroke. Syempre guys, isa sa nakikita kong downside nga po sa motorcycle to is yung kanya nga pong gearing, dahil alam naman natin guys dito sa Pilipinas talaga naman po yung ibang mga 150cc nga po na katulad nga po ng kanyang category na naked bike is naka 6
8-speed gearbox na nga po iyon. Pero pagdating nga po guys kay Hero Hank 160R is ito po is naka 5-speed lamang po. Yes po, 5-speed gearbox lang po siya at wala din po siyang sleeper clutch. Ganun pa man guys, sulit naman to pagdating nga po sa kanyang gas consumption dahil ang naked bike nga po nito guys is meron nga pong matipid na gas consumption. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron itong 12 liters. Kaya makikita mo guys sa kanyang tanke na meron talaga siyang bulky body shape sa harapan dahil nga po sa malaki ang kanyang fuel tank. Sumusukat nga po ng 12 liters at ang kanya nga pong gas consumption guys is pwede talaga ipang long ride dahil meron nga siyang 48 km per liter. Yes po, para sa isang naked bike na 160cc, ang 48 km per liter guys is napakatipid na po yan para sa ganitong klase at kategory ng motorsiklo. Ito pa nga guys ang isa sa maganda sa kanya dahil ang kanya nga po panel gauge is naka-digital na nga po, fully digital na, kaya maganda rin nga po, lalo na nga po pag madilim, maganda ang visibility mo dahil sa kitang-kita talaga siya. And syempre guys, pagdating nga po sa safety features niya, yung kanya nga pong braking system guys, same na nga po siya na naka-disc brake, and syempre siya po is meron nga pong ABS. Nga pala guys, ito po is single ABS lamang o anti-lock braking system. Pagdating naman sa kanyang mga dimensions, sa kanyang seat height may sukat ito na 795mm, ang kanya naman pong ground clearance is may sukat na 165mm, wheelbase po is meron pong sukat na 1333mm, at ang sukat ng kanyang gulong sa unahan is meron nga pong sukat na 100/80/17. Sa likuran naman is meron nga pong sukat na 130/70/17. May kabigatan nga po ang motorsiklo to na tumitimbang nga po ng 145 kg. At pagdating naman guys sa kanyang mga suspension, makikitaan nga po natin na meron siyang magandang suspension na naka-telescopic fork nga po ang kanyang suspension sa unahan, at meron naman po siyang maganda na suspension sa likuran na monoshock nga po, and syempre meron siyang wide na naked handlebar na makakatulong nga po sa iyo na lalo nga pong maging relax nga po ang iyong pagmamaneho, lalo na nga po kapag nasa traffic situation ka. Kaya kitang-kita talaga guys na ang naked bike na ito is talagang napakasulit niya. Nga pala guys, no, hindi ko nabanggit kanina, ang kanya nga palang fuel system, siya po is naka-fuel injected na, kaya makikita mo pwede na din talaga. Ito pa ang isa sa maganda sa kanya guys. Pagdating nga po sa kanyang presyo, talagang napakamura nito compare nga po sa kanyang mga competitors. Dahil pagdating nga guys sa kanyang cash price, meron nga siyang presyo na 99,900 pesos. Yes po, yan nga po ang SRP ng motorsiklo na ito dito sa atin. Ngayon pag-usapan natin ng kanyang monthly at ang kanyang down payment. Pagdating nga po guys ng kanyang down payment, magkakahalaga lamang po siya ng 7,000 pesos kapag balak nyo nga po siyang kunin sa installment. Ngayon po pagdating nga po sa kanyang mga monthly, pag ito nga po guys is kukunin nyo lang ng 12 months, ang inyong monthly is nagkakahalaga ng 10,620 pesos. At kung balak nyo naman kunin ng 24 months, ang kanya naman pong monthly is magiging 6,365 pesos. At kung balak nyo naman pong kunin ng 36 months, ang kanya nga pong monthly is papalo naman po ng 5,075 pesos. Pero syempre kapag updated nga po ang bayad natin sa ating mga monthly, meron nga po siyang rebate guys na nagkakahalaga ng 400 pesos. Yes guys, kapag updated po ang bayad natin, yung tipong hindi ka pa nakakarating sa due date mo is nagbabayad ka na ng monthly mo, mababawasan nga po ng 400 pesos ang monthly mo. Kaya para sa isang naked bike guys na talaga namang napakaangas ng formahan, merong napakaganda and futuristic design sabay pa sa uso na disenyo and sa kanyang specs and features na hindi naman talaga tinipid, and pagdating sa kanyang presyo na talagang napakamura at sulit na sulit, talagang recommended talaga ang motorsiklo na ito. Na ito nga pong motorsiklo na ito, ang naked bike nito is available dito sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyo nga po magkaroon ng naked bike na ito, magtungo lamang po sa mga Hero Motorcycle Outlet para nga po sa karagdagang information patungkol sa motorcycle na ito, si Hero Hank 160R. So guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.